Ang paghahalaman malapit sa puso ni Juan. Bukod kasi sa pinagkukunan ito ng pagkaing ihahain sa mesa, pwede rin itong gawing libangan o pagkakitaan. Ang ilan ngang halaman, pinaniniwalaan pang mainam daw sa iba't ibang karamdaman. Ang damong ito na tumutubo sa dalampasigan o palaisdaan. Hindi lang daw panglaman siya ng ilang taga Malabon, pinaniniwalaan ding nakagagamot daw. Hindi lang bunga ng papaya ang pwedeng isahog sa lutuin, dahil pati raw ang mismong puno ng papaya pwedeng meriendahin. Dahil nga po dito sa probinsya namin, napakalayo namin sa bayan. Pero ate, aling puno ng papaya, lalaki o babae? Ang katas ng pinakuluang dahon ng guyabano nakatulong daw sa sakit na acute myeloid leukemia ng isang OFW. Paano kaya nangyari yon? Ang dahon ng kamuting kahoy naman, pinaniniwala ang may taglay raw na bisa kontra cancer. Ang nakatuklas ng di umani galing ng dahon ng kasaba, mga estudyante pa lang. I wonder, totoo nga ba ang powers na yan ng ilang wonder plants sa ating kapaligiran? Green flag ba yarn? Dahil napapaligiran ng ekta-ektarya matabang lupain, hindi nakatakatakang maraming Juan ang mahilig magtanim. Pero ang ilang halaman napakikinabangan pa rin daw kahit di sadyang itanim at pakalat-kalat lang. Sa Malabon, ang mga kababaihan tulad ni Nanay Nila may hindi pangkaraniwang dinadampot. Maliliit at malalagong halamang damo na siya raw kanilang paboritong pagsaluhan. Alam niyo ba mga ka-wonder, ang salitang dampalit ay hango sa daang paliit. Dito rin makukuha ang pinuntahan talaga natin na dahon ng dampalit. Ang dampalit o sea purslane may scientific name na Sesuvium fortula castrum, umaabot lang sa taas na 30 centimeters o singhaba ng isang ruler. Sa barangay Dampalit sa Malabon, laking tuwa at masasalamat daw ng ilang kababaihan kapag may nadaan ng damong dampalit. Mahalagang sangkap daw kasi ang dampalit sa kanilang specialty. Noong araw daw, maraming dampalit sa lugar pero ngayon, unti-unti na itong nauubos dahil natayuan na ang ibang palaisdaan. Magmula pa noong 1980s, gano'n, nag-umpisa na. 1980s pa? Napakatagal na pala. Tinanim lang to nung malapit dito nakatira. Siya lang nagtanim dahil yung asawa niya nagluluto rin ng dampalit. Wala silang makuha. Kaya inisip niya na magtanim siya para pagka gustong magluto, may makuhanan kaagad. Kaya ito, pati yung iba na kinabang na rin. Swertihan man ngayon ang pangunguha ng dampalit sa palaisdaan, hindi raw nila pinalalampas na ilahok ito sa lutuin gaya ng paborito nilang tinatadtad na bangus sa dampalit. Bago igisa, kailangan hugasan ang dampalit at pakukuluan ng 5 minuto. Saka pipigain para mabawasan ang alat at maalis ang pait nito. Nanay Nila, ito po bang dampalit? Ano po ginagawa niyo dito? Binibenta niyo, nininegosyo niyo po ba to? Kasi kung minsan may nagpapaluto, pero kami din sa co-op, gumagawa kami niyan para ibig sabihin madagdagan yung aming kikitain. Umpisahan na natin ang pagluluto. Una, bawang. Sumunod, sibuyas. Kamatis. Tapos yung pork. Pork giniling, tama. Ngayon naman, yung bangus. Yung bangos. Mga ka-wonder. 10 minutes. Okay. Yan na. Pinakahihintay ng lahat. Charan! Wow. Luto na ang tinadtad na bangus sa dampalit, pwede nang ihain. Mahalin tulad ko talaga siya sa seaweeds na, yun, mahilig kasi ako dun yung mga lato. Tama ba? Lato, seaweeds, pako, mga ganun. Pako.
May ilang naniniwala rin na ang dampalit mainam na lunas sa ilang sakit. Iba-ibang mga pag-aaral at iba-iba rin ang resulta nitong mga pag-aaral na to na nagsasabi merong mga substances sa halaman na dampalit nagpe-prevent ng formation ng stone. Limitado pa raw ang siyentipikong pag-aaral ukol dito. Dito sa ating bansa, parang wala pa ako nakitang pag-aaral. Ito ay mga halaman na maaari nating kainin. Pero ngunit bilang soul na medicine para sa mga nararamdaman natin, ay kailangan pa rin natin ng gabay ng ating mga healthcare providers. Minsan, ang mga halamang iniisnab-isnab lang, may inililihim palang benepisyo at sarap. Sa General Luna sa probinsya ng Quezon, handa na ang content creator na si Michelle. Nagalugari ng kagubatan ang bakuran. Dala ang kanyang itak, makuha lang hindi ang bunga ng papaya, kundi ang mismong puno nito. I wonder, kinakahoy ba ang puno ng papaya? Dahil nga po dito sa probinsya namin, napakalayo namin sa bayan. So, ang mga ginagawa ko po yung dinidiscover ko pa kung ano yung pwede pang iluto sa mga nakatanim dito sa aking likod bahay. Ang tamis ng bunga ng papaya kaya raw sa pawa ng papayo. Ang bukayo na gawa sa puno o ubod ng papaya. Kailangan din daw maging mapili sa gagamiting puno ng papaya para hindi masayang. Ang perfect daw na gawing papayo ang puno ng lalaking papaya. Ang lalaking papaya po ay namumulaklak laang at hindi namumunga. Hindi po kagaya ng babaeng papaya na napakaraming bumunga. Ito lang po yung kukunin natin dahil ito nga po wala na po itong laman. Akala po ng mga tao ito'y madagta, hindi po ito madagta. Sa paggawa ng papayo, hahatiin ang puno ng papaya at tatanggalin ang matigas na laman. Sa kakakayuri ng malambot na bahagi sa gitna o yung pinakaubod nito. Maihahalin tulad ang texture nito sa bunga ng papaya pero may gaspang. Kapag nakayod na ang pinakalaman ng puno ng papaya, huhugasan at saka isasalang sa katamtamang apoy. At atin nga po yung halo-haloin dahil nga po yan ay 10 minuto lang nating apakuluan. At ilagay na nga po natin yung pulang asukal. Pagkatapos nga po natin tunawin yung asukal ay ilagay na nga po natin yung ating kinayod na katawan ng lalaking papaya. Haluin hanggang mabalot ng asukal ang kinayod na puno ng papaya. Papayo kayo dyan! Papaya ito? Hindi ko akalaing papaya ito. Masarap. Para siyang bukayong nyog. Masarap siyang gawin dessert. Ang puno ng papaya nag-uumapaw raw sa benepisyo sa kalusugan. Ang puno po ng papaya, katulad po ng papaya, ay meron din naman po siyang nutrients. Mayaman din po ito sa fiber at dun po sa mga vitamina at mineral na meron ang prutas ng papaya. Ang pinakamaganda po na nakukuha natin sa kanya ay yung pong kanyang antimicrobial o yung pong mga nakakatulong po para makaiwas po sa bakterya, lalo na po kung meron tayong sugat. Kapag naglalakad-lakad, huwag mag-iisnabero sa mga nadadaanang halaman. Lalo na kung di kilala o pansinin tulad ng nampalit o lalaking puno ng papaya. Ang nilalagpasan at inaakalang walang pakinabang, pwede rin palang laman tiyan. Wala raw ibang hiniling ang 39-year-old na si Matet, kundi ang makapangibang bansa para maging OFW. Kaya na makahanap ng trabaho sa Japan, feeling sumakses si Matet. Pero ang dream come true na sana naunsyami pa. 3 buwan pa lang kasi sa Japan si Matet, naging sakitin na siya. Unti-unting nanghina at nagkaroon ng tila pasa-pasa sa katawan. Bali po, last 2023, meron akong mga nararamdaman na pangangate na hindi ko mapaliwanag kung saan nanggagaling. So, after nun, nagpa-check up ako. Doon nakumpirma na may problema daw ako sa dugo. Doon siya na-diagnose na mayroon siyang sakit na kung tawagin, acute myeloid leukemia o cancer sa dugo. Sa acute myeloid leukemia, bumababa yung hemoglobin natin. So, yung function ng dugo na magdala ng oxygen sa katawan is nababawasan.
mas tumataas yung chance natin na duguin or pagka kunyari nagkasugat tayo, yung bleeding is medyo mas prolonged. Dahil sa sakit, kinailangan niyang sumailalim sa chemotherapy. 6 months po akong ginamot. So, may 5 session po ng chemotherapy na ginawa sa akin. Nung first time na nalaman ko na meron nga akong cancer, syempre parang ang iisipin mo agad, parang kamatayan. Yung AML talaga nandun siya sa medyo aggressive and malignant. So, in terms of pag nakikita kami ng ganitong cases, talagang ino-offera namin first-line chemo talaga. Kaya si Matet nagdesisyon ng umuwi na lang sa Pilipinas at dito na ituloy ang kanyang pagpapagaling. Katuwang ang kanyang partner na si Charis, ginawa raw nila ang lahat ng paraan para mapabuti ang kanyang kalusugan. Na-discover ko yung guyabano leaves sa panunod ko online. Then sabi ko, why not? I-try ko. Wala akong idea sa lasa o ano. Pero iniisip ko, sabi ko, sana walang lasa, sana okay para mainom niya. Maobliga ko siyang uminom talaga everyday. So simula nung umuwi siya nung July, araw-araw na yun. Nagtiyaga talaga ako na lutuan siya ng guyabano. Agad daw sinubukan ni Matet na uminom ng pinaglagaan ng dahon ng guyabano. At agad din daw siyang nakaramdam ng pagbabago sa kanyang katawan. Nawala yung feeling ko na laging parang pagod, yung pagtulog ko sa gabi na tuloy-tuloy na. Hindi ako nag-isip ng na mag-worry sa side effect, which is kasi organic siya. Nang magpakonsulta raw siya sa kanyang doktor online, sabi po ng doktor na maganda pa rin po yung resulta ng blood test ko po. Bali, ang nilagang dahon po ng guyabano, mayroon din po siyang mga bitamina na katulad din po ng ibang halaman. Mayroon po siya ng mga A, C, and E na nakakatulong din po para panglaban ng cancer. piliin lang daw ang mga dahon na berdeng-berde pa ang kulay. Kasi pag mga ganitong kulay, mas magiging maganda yung kalalabasan ng tsaa na ginagawa namin. Ito, pag bata pa, mas masarap, tsaka mas maganda yung kinalalabasan ng lasa. Huhugasan ng 2 beses. Ibinababad sa tubig sa loob ng 10 minuto. Make sure na mahugasan natin ito ng maayos. Kasi lalo na kung mababa yung puno, di maiwasan madadapuan ng mga alikabok o kung anumang mga maduduming galing sa hangin. Ang 30 piraso ng dahon ng guyabano, isasalang sa 1.5 litro ng tubig at pakukuluan sa katamtamang apoy sa loob ng 5 minuto. Ang pag-inom ko ng guyabano, araw-araw po talaga. So, parang siya na talaga yung ginawa kong tubig. Kasi ang guyabano, naman po, wala naman po siyang lasa na hindi, parang hindi kaaya-aya. Kasi parang lasang gulaman lang siya na walang asukal. Bukod sa pag-inom ng nilagang dahon ng guyabano, ipinagsasabaw na rin daw nila ito sa ulam. Kagaya ngayon, nagtinola kami. Ginamit ko siya pang sabaw. Maglalagay pa ako ng fresh ulit na dahon. Para, syempre, sulit na sulit yung nutrition na makuha natin dun sa dahon ng guyabano. Pero I wonder, totoo nga bang nakatulong sa karamdaman ni Matet ang pag-inom ng katas ng dahon ng guyabano? It could also have helped na lumakas yung katawan ni ma'am. Although, I don't think na yun yung primary cause kung bakit siya gumaling. We don't have strong scientific evidence na would say na yung guyabano is nakakagaling o nakakagamot ng leukemia or any other cancer, no? It's better to seek consult sa mga trained physician with regards to these case matters, no? Especially with leukemia and cancer, no? May mga pag-aaral din daw na nagsasabing ang katas ng guyabano mainam na panlaban sa ilang malulubhang sakit. Pero maliban po doon, ngayon po kasi pinaniniwalaan siya na nakakatulong po para hindi po lumaki yung mga tumor natin at para po mapabagal yung pag-akalat ng cancer sa katawan. Pero may paalala pa rin sila, limitado pa ang siyentipikong pag-aaral tungkol dito.
Kaya pinakamaganda po kahit anong herbal medicine ay sasabihin po natin sa ating doktor para po makikita nila kung meron po itong epekto sa gamot natin. Maari po kasing mawala yung bisa ng mga gamot na iniinom natin. Ang mga halamang gamot gaya ng guyabano, hindi raw dapat gawing kapalit sa gamutan kontra malulubhang sakit gaya ng cancer. Patuloy pa rin daw iinom ng katas ng dahon ng guyabano si Matet habang patuloy rin ang gamutan sa tulong ng mga eksperto. Malaking factor din yung paggagamot ko sa Japan, at the same time yung pag-inom ko nga ng guyabano leaves. Pero ang pinakamahalaga doon yung faith mo, nagagaling ka, palagi ka lang positive, nagagaling ka nga. Sa Paranaque, may gusto rin magpatotoo sa galing ng guyabano. Pero hindi raw pampagaling ng sakit, kundi pampaganda. Paandar ito ng ka-wonder nating si Mike. Hello mga ka-wonder! Ito si Malunggay King Mike. Hello mga dudes! Hey mga dudes! Hi mga dudes! Na noon pa man, hilig na raw ang pag-i-eksperimento ng mga natural na produkto. Itong mga ingredients na nandito ngayon, ito yung mga ingredients na ginagamit sa body butter. Pinaka-importanting ingredient dito ay ang ating guyabano extract. Guys, mainit-init pa to. Fresh extract ito. Maglalagay na tayo ng dahon dito. Sinistip natin parang tsa. Sa dami naming pinoprocess ng mga herbs at saka fruits, lahat ng mga pulp nun, madalas sinatapon namin. Nung pina-analyze namin, ang dami palang nutrients na naiiwan pa dito. Dito naman, minimix yan, okay? There is certain number of rotations that we have to do to meet the right consistency na kailangan natin. So, tignan nyo to. Dito natin pinifill yung ating mga body butter. Yan, ito guys. Ito yung guyabano body butter. Sarap ng amoy. Solid. Malinamnam. Okay, so we put a little bit of the body butter. If you notice, guys, tinan nyo, napaka-konti ng moisture, oh. Ayon sa eksperto, mas mainam na gamitin ang body butter para sa mga may dry skin. Guyabano, real name is Annona muricata. May mga studies na ginawa na talagang marami siyang phytochemical component. When you say phytochemical, plant chemicals na component. At ang isa dito ay yung tinatawag nating essential fatty acids. That's why it's being used as a moisturizer. Meron din siyang anti-aging effect. Kasi nga, may mga components siya na tinatawag na antioxidants. Still, a study must be done to prove that it's really safe and effective. Superfruit na ngang maituturing ang guyabano dahil sa dami ng taglay nitong benepisyo. Pero kung mabilis ang gamot at pampaganda, mahabang usapin pa yan. Ayon sa Global Cancer Observatory, sa ilalim ng World Health Organization noong 2022, breast cancer ang nangungunang cancer sa kababaihan sa Pilipinas. Kaya inaasahang magiging malaking tulong laban sa cancer ang isang pambihirang discovery noong 2024. Hindi daw mamahaling gamot, kundi ang simpleng dahon ng kamuting kahoy. At ang nakadiscover niyan, hindi ang mga tanyag na inventor, kundi mga estudyante sa high school. There are 13 members. Sila yung gumawa, starting from the development hanggang sa actual implementation or experimentation ng study nila. Ayon sa kanilang pag-aaral, ang dahon ng kamuting kahoy raw may taglay na methanolic crude extract at anti-cancer properties na kayang pumatay ng breast cancer cell. Ano yung process na ginawa nyo? May dalawa po kaming klase ng study na ginawa po sa leaves. Nung na-dry po namin, ginawa po namin powder. Gumawa po kami ng tinatawag na crude extract galing sa leaves. Ginawa po namin sa lab, meron po kaming cell line na kinumbine para malaman po kung nakakapatay po talaga siya ng cancer cell. Pero sa ngayon, hindi lang daw pala cancer cell ang napapatay nito, pati na rin ang mga normal cell.
Ang matinding laban sa breast cancer, posible na raw maipanalo ng mga Pinoy? Pero hindi sa tulong ng mamahaling gamot, kundi sa pamamagitan lang ng isang simpleng dahon na kamuting kahoy. Bakit yung cassava yung naisipan yung gamitin? Dahil yung cassava is native po sa mga tropical countries, parang yung Philippines, naisip po namin na maganda na i-test po, na malaman kung ano talaga yung specific na properties na yan. Bagamat maaaring makatulong ang dahon ng kamuting kahoy, may balakid din daw na hangarin gamitin itong gamot. Maaaring ang dahon or ang kanilang mga roots or even stem, malayong-malayo. May tinatawag tayong preclinical studies at saka clinical studies. So, bago pa siya umabot sa gagamitin at i-eksperimentohan ng mga tao para doon sa cassava, para sa breast cancer, malayong-malayo pa ang tatahakin ng halamang gamot na ito. Even doon sa pagpuprove. Sa tulong ng isang profesor mula sa Department of Biochemistry and Molecular Biology sa University of the Philippines, Manila. Iprinisinta nila ito sa American Association for Cancer Researcher ngayon taon lang. Ang kanilang mga nasimulang pag-aaral tungkol sa umano'y bisang taglay ng kamuting kahoy na maaaring makalaban sa breast cancer at ang hatol ng mga eksperto, aprobadong maging potensyal na basihan para sa patuloy na pag-aaral sa dahon ng kamuting kahoy bilang lunas. Hindi paganap na natutuldukan ang laban sa breast cancer, pero malaking pinto ang nabuksan sa pag-aaral nito sa tulong ng ilang nating mga mag-aaral. Ang galing ninyo! Ang hilig natin sa paghahalaman, tuloy-tuloy lang yan. Malay nyo, marami pang wonder plants ang ating matuklasan. Basta ang paulit-ulit pa rin naming paalala, laging sumangguni sa mga eksperto para siguruhin ang kaligtasan. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At i-follow nyo po kami sa aming mga social media account. Ako po ulit si Empoy Marquez. Samahan niyo po kami tuwing linggo ng gabi sa GTV at ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!